Lahat ng mga treasure hunter sa Pilipinas ay kilala si Rogelio Rojas or Roger Rojas ng Baguio City. Ang tanging treasure hunter na nakakuha ng Golden Buddha na may bigat na 1 tonelada at di umano ay inagaw ng dating presidente ng Pilipinas. Atin balikan ang kanyang kwento at tingnan natin ang ibang anggulo ng kanyang mga kwento dito sa bidyong ito at ating bigyan ng reaksyon. The story goes that it was looted during the Japanese march across Asia. Some say it was the largest hoard in history. The quantities that people talk about over here, are mind-boggling. You're talking not tons, but hundreds of tons of gold. Books and internet websites have helped to spread the story of Yamashita's gold. Its most dramatic version claims that during the war, the Japanese imperial family masterminded an operation to loot the territories the Japanese had conquered, and that towards the end of the war they buried hundreds of tons of stolen gold in sites throughout the Philippines. Sterling Seagrave, an American author, has spent a couple of decades investigating Yamashita's gold. We know that there were 175 imperial treasure sites, and these sites have marked on them the quantity of gold that was hidden in each vault. They had hidden $100 billion, 1945 dollars worth of treasure. In the Philippines. In the late 60s, rumours began to circulate that Marcos had found the treasure. Rumours that Marcos himself encouraged. Well, Marcos started out with less than $60,000 in assets according to his tax returns when he took over as president in 1966. In 1970, it became apparent he was making a lot more money than his presidential salary. And he called in the local press and said, "Do you know how I made my pile, boys? I found the treasure of Yamashita." Totoo itong kwento na ito dahil mismo si Bob Cortez at si Olaf Johnson ay ang dalawang yan ay mismo ang nagsasabi na nakarecover sila ng shipwreck sa utos ng Presidenteng FM. Ang shipwreck na yon ay ang Watsi Maro sa Batangas. Diyan malapit sa baybayin ng Batangas daw nakuha. Si Olaf Johnson ang nagturo, isang Swedish psychic. Yung ginamit niya na detector ang kanyang psychic power lang. Siya yung nagsabi na makikita niya ang aura of gold kapag maraming ginto ang nakabaon. Kaya kinuha siya ni Presidente Marcos all the way from Sweden. At kasama na dito ang the best itong expert of precious metal, si Bob Cortez. American ito. Yung si Olaf Johnson ay isang Swedish. At yung dalawang yan, sila mismo ang nagtestimony na nakita talaga nila ang mga gintong yan na na-recover. At itong si Bob Cortez ang tanging tao na nakakopya ng lahat ng mapa ni FM. 175 maps. Kaya nga na-publish yan ni Sterling Seagrave na mayroong 175 treasure site in the Philippines. Kasi 175 maps ang napicturan, nakopya ni Bob Cortez bago siya umuwi ng Amerika. Kaya nagalit sa kanya ang FM, ang dating presidente, kasi ninakaw niya yung pagkopya. Hindi niya sinabi na kinopya niya. Kaya pagdating niya sa US ay nag-release kaagad sila ng mga itong pagpapahayag sa mga newspaper about Yamashita treasures ni Marcos. Kaya yun, hindi na nakabalik dito si Bob Cortez. At si Olaf Johnson naman ay umuwi na rin. Hindi natin alam kung siyempre binibigyan siguro sila. Imposible naman na walang binigay. Okay, so ito'y kwento. Ang episode natin ngayon ay kwento tungkol kay Rogelio Rojas, tungkol sa kanyang
pagkakuha ng 1 toneladang Golden Buddha. At siya lamang ang tanging treasure hunter sa Pilipinas na nakakuha niyan. Kaya atin balikan ang istorya sa likod ng legend ni Rogelio Rojas. Marcos claimed that he'd first got hold of maps to the Yamashita treasure as a guerrilla fighting the Japanese in the northern Philippines. Few believed him later on when he and his wife Imelda said that he'd actually found Yamashita's gold. But in 1971 came a discovery that indelibly linked Marcos's name with Yamashita's gold. Itong si FM ay isang war veteran. Isang ang ranggo daw niyan ay lieutenant noong World War II. At kasama yan sa Death March in Bataan, yung pinaglakad sila ng ilang araw. From Bataan going to Fort McKinley yata. At marami ang namatay doon sa hike na yun kasi sa paglakad na yun, marami ang namatay na POW, Amerikano, Pilipino, British, kasi naglalakad sila na walang pagkain na tubig ng isang araw. Kaya marami ang namatay. At itong si FM ay parang may palos yata. Gumulong daw siya, sabi niya, gumulong siya. Nang makakita siya ng bangka sa gilid ng dalampasigan, gumulong siya at nagtago siya sa ilalim ng bangka. Yan. At habang nagipaggira sila noon, ay meron daw siya nakuha na mapa sa mga sundalong Hapon na sumurinder sa kanila. Kaya yan, nagiging treasure hunter siya after ang giyera. Before siya naging presidente, ay nagiging treasure hunter. Okay, yan ang istorya noong hindi pa nakakuha si Marcos ng ginto. Kasi ang dinig natin ngayon ay nakuha niya ang mga ginto noong naging presidente na siya. Okay, so tapusin natin ang bidyong ito kasi marami tayong matutunan sa bidyong ito. And appeared to provide concrete proof of the existence of the treasure itself. They found a golden Buddha at 3 feet. The height is 3 feet and the weight is 1 ton. Ito si Henry Rojas ay ito yung panganay na anak ni Rogelio Rojas na ngayon ay meron siyang ginawang museum sa Baguio City ng mga nakuha ni Rogelio Rojas as a treasure hunter, yung kanyang papa, yung father niya. Kaya makikita natin sa Baguio City ay merong Rogelio Rojas Treasure Hunter Museum. Henry's father, Rogelio Rojas, a Filipino locksmith and treasure hunter, claimed to have found a solid gold Buddha in a tunnel behind a hospital in the former Japanese stronghold of Baguio. He believed the Buddha was part of Yamashita's private hoard. Ang kwento dito kay Rogelio Rojas, kung bakit siya nagkaroon ng mapa, ay dahil kay Ben Belmores. Si Ben Belmores ay isang Filipino treasure hunter kung saan ay nakilala daw niyan yung Prince Takeda. Okay, si Prince Takeda ay mayroong driver. Ang driver ni Prince Takeda ay binigyan ni Prince Takeda mismo ng isang mapa pagkatapos makuha ni Prince Takeda ang dalawang treasure site. After na-recovered, 1946, 1 year lang after natapos ang giyera, bumalik kagad dito si Takeda galing Japan. At ang presidente noon ay kanilang puppet president. Meron tayong puppet president, si Laurel yata yun, Laurel. Presidenting Laurel, puppet president ng Japan. Kaya malayang nakapasok dito si Takeda para mag-recover ng treasure. At ayon sa mga chismis ay 2 treasure site lang. Ibig sabihin, kung merong 30 tons ang bawat treasure site, 60 tons lang ang nakuha niya. At ang iba dyan ay naiwan. Kaya nga yung isang mapa ay binigay niya sa kanyang driver na Pilipino. Hindi nabanggit ang pangalan ng Pilipino driver na yon. At yung Filipino driver na yon ay naging kakilala ni Rogelio Rojas.
Dahil sila Rogelio Rojas ay mayroong asosasyon ng mga treasure hunters dyan sa Luzon. Yun ang kwento. Pero dito sa video ito, ang kwento ay galing daw sa anak ng Japanese. Yun nga, galing nga sa anak, pero ang nagbigay niyan ay driver ni Prince Takeda mismo kay Rogelio Rojas. Okay, kasi ang dami-daming source na ng mga kwento, kaya medyo nagkaano-ano na. May mga pagkakamali minsan sa mga kwento. Okay, ito na yung kwento sa buhay ni Rogelio Rojas sa pagkakuha niya ng Golden Buddha. Atin panoorin. For a quarter of a century, treasure hunters had been searching for the gold. Now, here was a startling piece of evidence for the authenticity of the Yamashita's gold story. Rojas said that he'd been given a map by a former Japanese officer which showed the whereabouts of the Buddha. We know there's Buddha there because of the map, but to locate the entrance is really very hard. It took us 17 days because it is already blasted. So that is how we entered the body. We found the entrance of the tunnel. And you can remove the head of the golden Buddha, and there is a diamond inside, more or less 2 cups of diamond, a big diamond. 25 years after these photographs were taken, an American court awarded one of the largest judgments in legal history to the Rojas family against the heirs of the dictator Marcos, $22 billion. As Rojas told it, shortly after he discovered the Buddha, agents of Marcos raided his home and confiscated it. A media outcry ensued. 2 weeks later, the Buddha was returned. After 9 days, when they raided the house, they surrendered the military raided her house. They surrendered the Buddha at the Baguio City Hall, but it's fake. Okay, ito yung kwento ng pagkopya. Ang bilis, no? 1 week lang after na embargo or na confiscate ang the Golden Buddha ni Rojas ng mga Philippine Constabulary. PC ang tawag ng army noon. At 1 week lang ay nakopya kaagad, gumawa ng replika ang gobyerno at yun ang sinurrender sa City Hall ng Baguio. At yung sinurrender ay purong bronze at hindi natatanggal ang ulo. Kaya pigi siya, sabi mismo ni Rojas. Kasi yung kanya ay natatanggal. Nakikita naman natin sa picture na natatanggal talaga yung ulo. At ang liig noon, ang bandang liig ay may laman ng mga diamonds. Okay, so noon pa lang unang panahon ay meron ng magagaling kumopya ng mga kahit Golden Buddha ay kinukopya. Ang galing naman. Okay, patuloy tayo sa kwento. Hindi magandang kwento ito sa buhay ni Rogelio Rojas kasi nagtapos sa tragedy. Hindi nagtapos sa magandang ending ang pag-treasure hunt. Kaya tinatawag nga ito na there is a curse of Yamashita treasures. Kapag nakakuha tayo niyan ay ma-curse tayo. Mamalasin tayo. Swerte muna for how many years. Pero ang ending ng Yamashita treasures is tragedy. Maniwala ba kayo dyan mga katiyats na tragedy ang ending ng ating buhay kapag nakakuha tayo ng Yamashita treasures? Ewan ko lang. Hindi pa naman ako nakakuha ng Yamashita treasures. Nakapulot lang ng mga pira-piraso na itong mga maliliit lang na piraso, di ba? So, yan ang nakakatakot, yung curse of Yamashita treasures. Kapag big deposit, meron daw yan. Dahil ang nagbaon yan ay parang mga itong kung sa atin may parang pagkamangkukulam, albularyo, ganyan. Meron silang iniiwan na magic spell. Tinatawag na Akuba. Akuba sa Japan. Magic spell daw yun.
iniwan doon sa pinagbaunan. Kaya nakakatakot. Okay, tapusin na natin ang video. Atin balikan. A fake Buddha. Rojas alleged a switch. This Buddha was made of bronze and its head did not detach. Rojas was arrested. Under duress, he retracted his protest. It was only 20 years later, after Marcos's fall from power, that Rojas felt safe enough to pursue the former president in court. He claimed Marcos still had the original gold Buddha and sued him for its return. Grabe naman, 20 years ang pinaghintay ni Rojas nang ma-exile si FM sa Hawaii. Ay yun lang na time siya na kapag itong hinabla niya ang former president sa tulong niya ng mga dilawan. Ang mga dilawan kasi ang tumutulong kay Rojas kasi ang presidente noon ay si Cory Aquino na. Kaya yan, tinulungan nila si Rojas na mag-file ng kaso doon sa Hawaii. At nanalo naman doon si Rojas. Ang problema nga lang, imbis na nanalo siya ay malagim ang kanyang sinapit. Biglang namatay. Imbis na nanalo na siya, namatay siya sa Pilipinas. Hindi siya nakaabot ng Hawaii. At hindi niya nahawakan ang kanyang napanalunan na itong danyos na pera. Malaking danyos yun. $1 million ang ibibigay sana sa kanya. Iwan ko lang kung naibigay sa mga anak. Kung may benepisyaryo ba yun na danyos. Basta't hindi niya nahawakan ng pera, at namatay lang siya dito sa Pilipinas. At ayon sa mga kwentong bayan, ay nilason daw ng kung sino, hindi natin alam. Despite the doubts and rumours, Rojas always maintained that his Buddha was made of gold and that Marcos stole it. Just before Rojas was due to fly to Hawaii to give evidence against Marcos, he died. His friends and family claim he was murdered, poisoned by Marcos. Grabe no, ang ano ng katapusan, sabi ko, tragedy. Ang katapusan ni Roger, imbis na nanalo na siya sa kaso, ay hindi niya nakita. Hindi na nahawakan ang kanyang napanalunan na danyos. $1 million yun na ibabayad sa kanya ng korte galing sa pera ni FM. Kaya ito ang aral na ating makuhaan ng lessons, mga ka-TH. Ano nga ba ang pagkakamali ni Roger Rojas? Atin nga isipin, paano ba nalaman ng gobyerno na mayroon palang ginto, mayroon palang golden Buddha? Yan ang ating iisipin, na talagang mahirap kapag mayroong makarinig na nakakuha ka. Kasi magtapos ang buhay sa hindi maligaya. But the Rojas case was about to take a dramatic twist. A witness was produced who claimed he'd seen a Buddha identical to Rojas's in Marcos's now abandoned summer palace in the Philippines. A witness who helped swing the trial the Rojas's way. Ito yung part 2 video natin kasi mahaba na. Ito si Bob Cortez. Ang tanging tao na nakakita ng The Golden Buddha ni Marcos. Kasi close ito ni Marcos noon kasi treasure hunter ito ni Marcos. Isang expert na Amerikano sa mining. Expert sa lahat ng klaseng precious metals. Kaya hinire ni FM itong si Bob Cortez. Kaya sa labas-masok ni Bob Cortez sa bahay ni FM, ay alam niya na merong Golden Buddha doon sa summer house sa Baguio, sa basement daw. Kaya yun, nang puntahan nyo ng PCGG,
ng gobyerno ni Cory Aquino. Siya yung nakuha nila Cory yung gold. Kung naalala nyo yung balita noon, 1987, nakuha ni Cory ang Golden Buddha sa isang mansyon, sa isang rest house sa Baguio City sa basement nito. Ang pinagtaka ko na sana kaya yung bintong yun, no? Ang real Buddha ay nakuha na nila Cory. Kung alam nyo yun mga ka-TFs, 1987, niransak nila yung, kasi sequestered na yun na mansion by PCGG. Lahat ng ari-arian ng Marcos ay inangkin na ng gobyerno ni Cory. Kaya yung mansion doon sa Baguio, yung tinatawag na summer house, doon sa basement, sa underground, tinago yun. At nakita nila dahil nakita nilang Golden Buddha dahil kasama nila itong si Bob Cortez, kasi alam ni Bob Cortez kung saan nakalagay na underground. Kaya yan ang other side of the story ni Rogelio Rojas, na talagang merong Golden Buddha, at kahit na itong si Bob Cortez ay nakita niya. Kaya nang ituro niya sa Cory government, sa PCGG, na nandyan sa basement ng summer house sa Baguio, ayun, boom, di ba binalita yun noon? Grabe. At biglang nawala yung Buddha. Nasaan na kaya yun? Alright, so meron tayong part 2 video nito tungkol sa the other side of the story of Rogelio Rojas, sa kanyang treasures at sa kanyang Golden Buddha. Hanggang sa muli mga ka-TIATS, ako'y magpaalam na. God bless us all.